So, I am Altering Galaro from Batch 4. So, ang topic po natin today ay random mo pa ba si Lord or immanent? So, dito po, pinalaki ni Pastor Rancel, of course, ang kahalagahan ng Panginoon sa buhay natin, yung mga advantages. Actually, wala nga disadvantage eh. Hindi fit ang salitang disadvantage sa Panginoon. Dahil walang bagay na makaka-disadvantage ng pagmamahal natin sa Kanya or like something na parang ma-off ka sa Kanya dahil walang salitang or walang kayang magpatuloy na mayroon siyang side na gano'n. Dahil ang Panginoon ng Diyos po ay makapangyarihan. Siya po ay all-powerful. Siya ang Diyos ng mga Diyos. Kaya naman, He is the King of the Kings. Kaya walang fit na salita na anything negative sa Kanya. So, dito, piniliwanag ni Pastor Russell, of course, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng Panginoon sa buhay natin, na even though we are at the very or like at the deepest moment of our lives, na we should avoid thinking na the list that we can erase in our life is God. That is actually really or one of the things na talagang pagsisisihan natin. Dahil ang Panginoong Diyos po ay hindi kasama sa mga bagay na tatanggalin natin sa buhay natin. Never siyang mapupunta sa ganong line ng buhay natin, because God is always with us through ups and downs, which is we only know Him when we are in the deepest part of our lives, which is parang of course negative din siya sa atin, dahil kilala lang ba natin ang Panginoon kung tayo ay nangangailangan. Of course, diba hindi? Kasi nagmumukha tayong magaling lang pag may kailangan sa Panginoon eh. Kaya we should always acknowledge Him, love Him, trust Him above all, because He knows the best in our lives and in us. And we should always depends on Him na sa lahat ng mga bagay na nagkakaroon tayo ng confusion. Dapat we should always rely on our God so that we might be able to do what are the things that God wanted us to do more in our lives, so that we were able to listen all the things na makaka-result ng mga bagay na makakasita din, of course, ang buhay natin. We should always trust His plans on us, kasi walang better sa plano ng Panginoon kundi plano lang niya, at walang bagay na makakaalis nun or like makakapagpatuloy o hindi makakapagpatuloy ng bagay na nun. Ang Panginoong Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay na mas makakagaan at makakaganda sa buhay natin. Kaya naman, nakaligtan ang Panginoon, unahin natin siya. Ang lahat ng bagay na makaka-praise, worship, glorify sa Kanya is gawin natin. Dahil ang Lord natin ay iisa lamang at hindi yan nawawala sa mga bagay na kailangan natin siya. Kaya naman, huwag tayo mahiyang tumawag sa Kanya, at of course, ipresent ang sarili natin sa Kanya. So, that's all. Thank you everyone for listening, and have a great day ahead for tomorrow. And magbasa tayo palagi ng Biblia. Bye!